Rosel Escobar. Housewife lang po ako dito. Ako po'y tubong taga rito sa Matabong, Cagayan, Batangas. Ako po si Roel Obispo Enriquez Jr. ay ako'y dayo po dito sa Matabong. Ako'y purong tiga Antipolo, Rizal. Ako po ay pwede pong family driver, pwede rin ako mag-spear fishing sa gabi. 4 po ang aking anak. Ang panganay ko po ay si Rysel Mar Enriquez. Tapos ang pangalawa naman po ay si Yan Owen Enriquez. Ang patatlo po si Riley May Enriquez. At ang aking bunso po na si Baby Hydro ay si John Rin Enriquez. Noong po siya ay ipinanganak ko by pandemic. Siyempre, mahirap po ang time na yon, gawa ng dami pong proseso bago manganak. Hindi po namin alam kung saan kami pupunta, hindi namin alam kung anong gagawin. Sa bahay po ko inabot ng panganganak. Then tapos po, after 7 or 8 months, doon lang namin natuklasan na siya pala ay may ganun na, may hydro. Pero hindi pa po namin siya napapacheck up. Dahil sa dala po ng hirap, March or April, doon siya na inatake. Pag-atake niya ng yung malala, doon na namin siya doon na siya na di pa namin alam kung saan namin siya dadalhin kasi maraming tumanggi eh. Kaya kami mag-asawa, tumakbo kami sa government na baka kami matutulungan. Hanggang sa doon, tinulungan kami ng vice mayor namin. Doon kami dinala sa ospital ng Osna. Doon kami inadmit lahat doon. Hanggang sa doon nga, muntik na siyang 50-50. Yan, nagay niya 50-50 talaga. Hindi namin alam. Sabi ko sa kay Lord, kung amin talaga. Kung hindi, okay na po yun. Masaya naman po kami. Yun, hanggang sa dinigin nga po ni Lord. Kaso, may nawala naman. Kasi, noong time na inatake po siya, nawala ho yung paningin niya. Yun na po na, last na nakita po niya kami noong March po. Pero, awa naman po ng Diyos, nakakarinig siya. Hindi nga lang po siya nakakabanggit. Yun, naririnig niya lang kami kami ng mga ate niya, ng papa niya, yun lang po talaga. Wala na pong nabago doon. Basta ang inaano lang po namin, yung maintenance niya, yung pagkain niya, yun lang. Mga needs niya, yun lang yung inaano namin, mag-asawa. Si baby po ay magkakaming 4 years old na po sa October. Kung hilingin naman po, yung lagi siyang healthy. Kahit hindi siya nakakakita, hindi siya nakakalakad, hindi siya nakakatakbo, hindi siya nakakapag-aral. Basta po siya healthy. Yung basta yun, lagi po siyang merong maintenance. Meron siyang mga bagay na para lang sa kanya. Yun na lang po. Wala para na sa amin. Ibang hangad sa bunso naming anak. Kasi tanggap na namin na ganyan na siya. Pero hindi kami magsasawang mahalin namin siya. Hanggang sa huli na buhay ko, paglalaban ko ang anak ko. Mahal na mahal ka ni Mama. Lahat gagawin sa'yo ni Mama. Kahit hindi na ako maganda sa bahay, basta maalagaan ka lang, huwag ka lang magkasakit. Yun lang ang akin. Si Papa naman, alam mo naman ang trabaho ni Papa. Hindi naman palagi nga nasa bahay. Pero ginagawa naman ni Papa lahat para sa'yo, anak. Mahal na mahal ka namin, lalo na ng ate mo. Si ate mo kasi ang pinaka nagmamahal sa'yo ng husto dahil simula nung baby, siya lang ang nag-aalaga sa'yo. Mahal ko ang kapatid ko. Ako naman, kung sakaling maririnig niya to, isa na lang ang sasabihin ko. Huwag niyo kaming kakalimutan ng inyong mga kapatid at ang iyong mama at papa. Ikay mahal na mahal ko. Gagawin ko sakripisyo ko, gagawin ko ang best ko para sa iyo, anak.
Tinggal ako. Ayan po. Thank you, FBM Foundation, dahil naipa-check up ko na po ang aking baby. Thank you po sa binigay niyong financial support at maraming salamat po. God bless po.